The moment you become a Christian, you are no longer under the reign, the ruling power of sin. Meron ka nang pwede mo na siyang tanggihan. Hindi na siya ang master mo. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat at purihin po natin ang Panginoon. Alam nyo, we're so blessed dito po sa ministry natin. Nakasama ho natin si Pastor Jim as our head sa mission. And yun nga po, nagkaroon ako ng privilege na makapagbigay rin po ng mensahe sa Amerika sa tatlo nating satellites. No? Sa CCF San Francisco, CCF Las Vegas, and CCF Arizona. Minsan nanonood sila eh. Sa totoo lang, kaya ho kayo minsan hindi ko kayo namimiss kasi nakikita ko kayo eh. Nakikita ko kayo habang nagsiservice, nanonood po ako. Nakakatuwa kayo talaga. Buti nga eh, yung iba yung face mask nasa mata eh. Hindi na napansin na tumaas pero napapanood ko kayo, saya ko pag pinapanood ko kayo. Sabi ko, kakatuwa talaga itong mga kapatid natin. Excited din po ako ngayong araw na to. Now, bakit po? Kasi we are continuing our series on the book of Romans. Now, bakit po importante ito? Now, tingnan niyo po ha, ito yung ating bagong season, Winning the War Within. Kasi may struggle eh. Whether you like it or not, nag-i-struggle tayo. Yung iba sa inyo, nagsisimula na. Gusto makinig, pero yung mata natin, parang, mami, parang zombie, eh, no? Parang ganyan. Kaya ito lang, tandaan natin ito ha. Itong ating episode 1. New life, new freedom, and live it out. Meron ka ng bagong buhay, may bago ka ng kalayaan, ipamuhay mo na ito ngayon. Bakit? Pwede ba yun na meron ka ng bagong buhay, meron ka ng laya, tapos hindi mo pa yung namumuhay? Tingnan mo ang sinasabi ni Paul. Simulan natin. Kaya iyan na rin ang ating outline. Alamin mo at unawain na meron ka ng bagong buhay. Meron na tayong bagong buhay. Alamin mo at unawain na meron tayong bagong kalayaan. At ipamuhay ang bagong buhay na ito. Yan ang ating outline. Are you following? So tingnan natin. Simulan natin dito. Sabi dito, what shall we say then? Naalala nyo? If sin increases, ano sabi? Grace abounds some more. Tama? Kaya sabi niya, pag maraming kasalanan, mas maraming grace. So, ibig sabihin, pwede na tayong magpatuloy sa kasalanan para lalong lumago ang grace. Nasusundan. Yung takbo ng utak. Andiyan pa kayo? Ngayon sabi niyan, may it never be. Tingnan nyo ha, exclamation point. Parang galit si Paul. Hindi na! Nakuha niya? Hindi pwede. Bakit kamo? Nagbigay siya ng rhetoric question. Yung rhetoric question, hindi siya talaga tanong. Siya ay pagbibigay ng katotohanan sa paraan ng pagtatanong para madiinan yung issue. Are you following? Kaya ang sagot yan, siyempre, oo lang. Ayan. Paano tayo mabubuhay? Paano tayo magpapatuloy sa kasalanan? Patay na nga tayo sa kasalanan. Nakuha ninyo? Patay na tayo sa kasalanan. Paano tayo mabuhay? Anong ibig sabihin ng patay sa kasalanan? Ang dami natin, nagkakasala pa rin tayo. Anong ibig sabihin yan? Mamaya, papaliwanag ko. Pero tingnan natin muna dito. Patay na nga tayo. Tinuloy niya ngayon. Sabi niya, hindi niyo ba alam? Ayan, sabi niya, na lahat tayo ay nabautismuhan kay Kristo Jesus. At ibig sabihin, nabautismuhan tayo sa kanyang kamatayan. Now, hindi muna tayo dito. Yung baptism, kasi yung mga Christians noon, sa the moment na nangyari na sa kanila, naunawaan na nila that they died, that Jesus Christ died for them. Naunawaan na nila. Naniwala sila si Jesus ang tagapagligtas. Ang kanilang expression ng pangyayari sa kanilang kalooban ay ang kanilang pagbabautismo. Ito yung drama na nagsasalarawan ng nangyari sa totoong Christianity. Are you following? Ito ngayon, ang Christianismo is more than argument. Hindi tayo nakikipagtalo kung kaninong tao. Kasi ang Christianity ay isang supernatural life na mayroong nangyari sa loob. At yan ay ipapalabas at ipapakita natin sa pagitan ng pagbabautismo bilang kapahayagan ng ating pananampalataya. Kaya marami isa sa atin, sabi natin, Christian tayo. Yung iba ayaw magpabautismo. Bakit? Nagdududa pa sila eh. Tama ba ito? Parang ganyan. Yung iba naman, na pagbautismo. Bakit? Emotionally high. Ay, magpabaptize tayo kasi init eh. Na, parang hindi lang
maintindihan. Ang totoo niyan, ito, kaya yung mga Christian during that time, naalala nyo sa Acts, for example, Acts chapter 8, sabi nung Ethiopian eunuch, ayun na tubig ano pang magpipigil sa akin para mabautisman? Sabi ni Philip, kung totoong naniniwala ka ng buong puso mo. Ang sagot niya, oo, naniniwala ako. O sige, babautisman ka. Sa madaling salita, unless naging totoo yan sa loob, walang saysay yun yung panlabas. Yung panlabas, may saysay lang kung may nangyari sa loob. Nagkakaintindihan? Ano yung nangyari sa loob pag naging Christian ka? Na namatay ka na kay Kristo Jesus. Na para maintindihan natin yan, ito. Yung word na bautismo, nilulublob yun Di ba? Nilulublob yun. Ngayon, isipin ninyo, eto kunyari, tayo o ikaw. Yung word na bautismo, kung naalala ninyo, yun ay salitang pag-process yun ng pagpapalit kulay para magpalit ng imahen. Halimbawa, ito puti. Pag tinublob mo ito, magiging ibang kulay. Depende sa kulay na gusto mo. Yun ang tawag nila doon, baptiso. Okay? Nagkakaintindihan? Iba yun sa pustiso. Ito, balik tayo. Halimbawa, look at the words. Pag Christian ka na, you are baptized into Christ. Sa madalit salita, you have a change of image. Now listen, naalala ninyo that we are created in the image of God? Naalala nyo? Ngayon, nung nagkasala ang tao, kinalat ng tao ang sinful image of man. Naalala nyo, sabi ng Lord, go and multiply and fill the earth. Ang nais niya, mapuno ang buong mundo ng image ng Diyos. Unfortunately, bago nangyari yan, nagkasala ang tao. They wanted to become like God. Kaya ayaw na, tumuluway sila sa Diyos, kinalat nila ang sinful image ng Diyos. Kaya sin entered into the world. Sa madalit salita, minana natin yung kasalanan na parang gusto nating maging Diyos, hiwalay tayo sa Diyos. So, lahat ng tao hiwalay sa Diyos. Nagkakaintindihan? We are living on our own rules. Wala tayong pagpapasakop sa paraan ng Diyos. Nagkakaintindihan? Ngayon, nung naging Christian na tayo, ano utos si Jesus? Go and make disciples of all nations. Pabaliktad naman. Kayong naging Christian na, punta naman kayo sa kanila. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano ibig sabihin nun? Ibalik nyo sila sa image ng Diyos. Are you following? And that is exactly, kaya yung word dito, baptized into Christ Jesus. Bakit si Jesus lang ang binanggit? Because He is the exact image of the invisible God. Are you following? Kaya hindi mo natin nakita Espiritu. Hindi mo nakikita si God the Father. Pero He is the exact image of the invisible God. Kaya dito binanggit, you are baptized into Christ, meaning He became your new identity. Nagkaintindihan? Imagine na itong orange na to, si Jesus. Okay po? Tapos eto ka, ilulublob ka nga yan. Yan. So ano na ang bago mong identity? Hindi ka na, puti. Ikaw ngayon ay orange. Nakakaintindihan tayo? Yan ang bago mong identity. Yan ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Parang sasabi niya, paano ka? You are now baptized into Christ. Meron ka ng bagong pagkakilanlan. You have been baptized into His death. Kaya nga, ito ay sa larawan ng anong nangyari sa Christian. Nung ikaw ay nilubog, kaya noong mga panahon na yon, ang baptismo, generally speaking, nilulubog. Nagkakaintindihan, nilulubog. Kaya ibig sabihin, kapag magpapabaptize ka, sinapahayag mo na si Jesus ang Panginoon mo. Pangalawa, pinapahayag mo na handa kang sumunod sa Kanya hanggang kamatayan at yun ang unang tanda. Nagkakaintindihan? Kasi noon, pagka binaptize sila, para silang pumipirma ng death warrant kasi under persecution sila Ngayon, lulubog ka ngayon. Maraming tao, hindi naman nila naintindihan yung sinasabi nila kasi pag nagpabaptize, pag malulunod, hindi pa nalulubog. Ganun ka agad. Kaya minsan gusto mo ng bitawan, bahala ka na nga. Di ba kasi akala ko, handa kang mamatay para kay Jesus, pagkatapos lumubog pala yung sa load. Relax lang. Diba? Hindi ko naman masisisi iba. Hindi ko man ginajudge iba. No? Parang iba siguro natatrauma sa tubig, ganyan. Ayaw nila maligo. Pero, so ito na, sabi niya, you are now being buried. Yun ang pinaka-picture. Nilibing ka, and you rose again with a new life. Sarap. Yun ang Christianity. Ang totoong nangyari sa atin,
tayo muna ay namatay na kasama ni Jesus. At nilibing. At ngayon, sabi niya, nabuhay magmuli, may bago ka ng buhay. Kasi sabi ng Lord, you have now new identity. Kaya, newness of life. Alam niyo, ganito yan. Yung ating identity, sobrang apektado tayo niyan. Halimbawa ito, 1,000. Sino gusto? Kay Paul naman to eh. Sino gusto? Oo, dami. Taka, sadali lang. Relax ka lang. Relax lang, hindi pa tapos. Diyan muna kayo. Yung nakakakaba naman kayo, hindi pa tapos ang kwento eh. Tapusin naman. Halimbawa, di ba? Ang pangit naman tong 1,000 na to. Wala, ang lit-lit na. Sino gusto? O, kayo pa rin. Lukutin natin. Bawal maglukot ng pera. Pero sabihin natin, nilukot natin. Sinapakapakan. Ininsulto. Lahat na ginawa natin. Sino pa rin may gusto? Bakit? Kasi yan yung halaga mo eh. Yung identity mo, 1,000 piso. Are you following? Importante yung identity. Ngayon, kapag mahalaga ka, hindi ka basta pinamimigay. Minsan, yung ating identity, nakabatay sa ating net worth. Hindi naman totoo yun. Parang minsan, kilala mo ako, sino ako? Kawawa naman ng tao, hindi niya alam kung sino siya. Di ba? Minsan ganun parang pagmamalaki natin sa ibang tao eh. Minsan dinadaan natin sa damit. Kailangan JL, John Lindbergh na damit. Hindi masama yung may John Lindbergh na damit. Kaya iba, hindi naman lakaya, nag-JL din. May pag tinanong mo, ano ba yan? Diyan lang. Diyan lang yun. Iba naman gusto, mayroong pambuhaya sa dibdib. Hindi masama yung may buhaya, walang problema yun. Ang problema, hindi mo naman na talaga kaya. Kala mo yung identity mo nakabatay doon sa buhaya. Kaya kahit na 4 yung ngipin, sinusuot mo na. Dapat 3 lang eh. Kaya, tuwa yung Green Hills. Di ba? Kahit na hindi totoo, sige lang. Kasi nga, ang identity natin, inisip natin sa kasuotan, wala doon. You see, your identity affects the way we do things. Pero kung tayo ay secured sa ating pagkakinanlan kung sino tayo, hindi tayo naaalipin ng masamang, ng kasalanan. Para sasabi ng Diyos, ito, ang demonyo lagi sasabi, makasalanan ka sapagkat ikay tao lamang. Sabi ng Lord, hindi nga. You are now identified with me because I have overcome the world and our champion overcame temptation. Remember? Then you have no reason to remain there because you are now baptized in Christ. Kumbaga, andyan na eh. Wala ka ng dahilan para mag-give up kasi siya na nga yung ating tagumpay eh. Kaya nga dinugtong pa ni Jesus pagdating sa Romans 8. Di ba, abangan nyo yun. We are more than conquerors in Christ Jesus. Yun na yung ating identity. Kaya maraming tao doon nalilito. Sabi niya, I was born this way eh. Excuse me, pwede bang itanungin mo ulit? That is the way you were born when you were still in the world. But the moment you became one with Jesus, you have now new identity. At maraming tao, kaya sila naaalipin, hindi na alam kung sino sila. Kasi sabi ng Lord, itong Christianity, binigyan na kita ng bagong puso, binigyan na kita ng bagong espiritu. Binigyan na kita, tinanggal ko na yung pusong bato. At tinaltan ko na ng pusong laman, para bigyan ka ng pusong laman. At binigyan kita ng espiritu sa iyong loob, upang lumakad ka ayon sa aking kalooban. May kakayanan ka ng lumakad sa kalooban ng Diyos. Kung alam mo lang kung sino ka. Kaya nga sabi nga ni Pastor Peter kanumaga, diniinan niya yung pag-a-address sa Corinth. You are saints. Sa Ephesus, you are saints. Ibig sabihin ng saint, pa sa atin, isip natin, santo. Mababait yan. Pero totoong mababait kasi they were set apart by God para sa glory ng Diyos. Kaya we are all saints. Those who belong to Christ, hindi ka na sinners saved by grace. You are already saint. Diba? By calling, yan na ikaw, saint ka na. Set apart, may bago ng meron ng bagong puso, may bago ng disposisyon, may bago ng hangarin, at meron pang bonus? Bagong kaisipan. You have the mind of Christ. Hindi na tayo utak biktima, na parang
talo na naman, wala talaga akong pag-asa. Ano ka ba? You are a victor. You are a champion because of Jesus. Bakit hindi ko pa nakikita ngayon? Relax ka lang. Every day, you pray. Thank God, tell God. Kasi it's the power of God at work in us because that's our new identity. We belong to Jesus. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come. Naintindihan? Bago ka nang nilalang. You may not see it right away, but it is there already. Kaya yun ang sinasabi ng Diyos. Tingnan ninyo, peto parating na yung bago. Sabi ng Lord, hindi ka na yung dati. Your new identity, you now belong to me. You carry my name in your life. You have a new color. Are you following? Kaya you just trust in the Lord. Huwag mo na mag-struggle. Sabi, Lord, susunod ako sa iyo. Minsan may struggle kasi nakasanayan mo eh. But still, kaya yun ang sinasabi ng Bible. Balikan natin to ha. Sabi niya, you have died to sin. Nag-extreme yung iba. Yung ibig sabihin ng died to sin sa kanila, hindi ka na pwede magkasala. Kasi ang idea ng death, parang dapat, yung wala ng senses. Hindi yan ang death na tinutukoy dyan. Kasi pag tinignan ninyo, yung explanation ni God, ito, ingat kayo dito kasi maging mga matatalino at mga scholar sa Bible, meron din ganyang pananaw. Tulad ng mga yan, na death to the appeal and power of sin, wala na. Kaya na, dead man cannot sin. Hindi ka na pwedeng kasal. Di, perfection ka na yun. Hindi naman totoo yan eh. Kasi lumalabas pa yung ating mga bakit? Kasi si Paul, tingnan niyo ha, sabi ni Paul, kung totoo yung sinasabi niya, ba't sasabihin pa ni Paul, consider yourself to be dead to sin, but alive to God? You have to remind yourself. Bakit? Nag-i-struggle pa din. Nagkakaintindihan tayo. Lahat tayo may struggle. Iba-iba lang. Iba, ang struggle, maraming babae. Yung iba, ang struggle, kapwa lalaki. Struggle din yan. Hindi yung mas masama ito kaysa dito. Hindi, pare-pares lang yan. Ang pagkakaiba lang, lahat tayo may struggle, pero hindi natin hinahayaan yung struggle maghari sa atin. Because we are already dead to sin. Are you following? Kaya, yung dead to sin, hindi naman yan parang unti-unti. Ang ibig sabihin, hindi yan yung parang hindi na ako magkakasala. Hindi. Ang dead to sin, simple lang. Ibig sabihin, death do not let sin reign in your mortal body. Ang ibig sabihin, tulad dito, sabi niya in a nutshell, ang ibig sabihin, sabi niya, the moment you become a Christian, you are no longer under the reign, the ruling power of sin. Meron ka nang pwede mo na siyang tanggihan. Hindi na siya ang master mo. Are you following? Kaya pag natutokso ka na, pasensya na, hindi na kita amo. So punta tayo sa pangalawang bagay. Sabi nga ng Bible, ito, know your new freedom. Malaya ka na. Meron ka ng bagong kalayaan. Ano ibig sabihin ng kalayaan? Ang intindi natin ng kalayaan, yung magawa natin lahat ng gusto natin. Hindi. Yung kalayaan, yung magawa natin, yung mabuting gusto nating gawin. Naalala niyo po ba yun? Naalala niyo yung gusto kong gawin, hindi ko magawa, yung ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Naalala niyo pa yan? Di ba ginagawa natin yan lagi? Tayo rin dito, nag-i-struggle tayo. Pero hindi, may laya ka na. Minsan ayaw mo naman eh. Ayaw mo naman pagtawanan ka. Hindi ka naman namin pinagtatawanan. Natatawa lang kami. Pero hindi ka namin pinagtatawanan. Iba yun. Nakuha? We have become united with Him in the likeness of His death. Diba? Kasi pinaliwanag natin kanina yung bautismo. Certainly, we shall also be in the likeness of His resurrection. Wow! We have resurrected. Knowing this, that our old self, yung ating lumang pagkatao, pinako na yan kasama niya. Para yung ating katawan ng kasalanan ay mawala na. Para tayo man, sabi nga nun, hindi na tayo alipin sa kasalanan. You see, ito ang ating pagkatao. During that time, ang alipin, wala silang identity. Ang kanilang identity nakabatay kung sino amo nila. Since we were slave to sin, ang amo natin kasalanan. Kaya ang tawag sa atin, makasalanan. Are you following? Ngayon, sabi niya, for he who has died is freed from sin. Ibig sabihin, tayo ngayon ay napalaya na sa kasalanan. Ano na tayo ngayon? Kaya sabi ng Bible, tuloy tayo, now we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him. So nasa ilalim na tayo ng kanyang pamumuno. Kaya ngayon, hindi na tayo tawag ba kasalanan, kundi Christian. Are you following? Ano yung Christian? Saints.
So yun ang ating bagong identity. Because we now belong to Christ. He is our master. Okay ba yan? Nasusundan? So sinaan mo natin. Sabi niya, ngayon, yaman din lamang, may bago na tayong kalayaan. And ang problema, pag malaya na tayo, minsan, kapag tayo ay nasanay na doon sa amo na yon, nanginginig tayo pag nakikita. Merong struggle. Kasi minsan nagtatalo yung, malaya na ako, pero kilala ko siya nakakatakot siya. Hindi ko siya kaya pigilan sapagkat ako'y tao lamang. Hindi nga! Ikaw kay Kristo na, malaya ka na. Hindi ka na kailangan magpasakop sa Kanya. You have what? New freedom. Because we are free. And look at this. Ang ganda-ganda ng pagpapasa niya. Knowing that Christ having been raised from the dead is never to die again. Death no longer is master over him. Kung isang bagay na tinakatakutan natin, kamatayan. Malaya na tayo. Kaya tayo natatakot mawalan ng trabaho, natatakot tayo mamatay. Kaya tayo natatakot ng mga bagay na baka kailangan may seguridad tayo. Takot tayo sa kamatayan. And that's reality kasi we are not meant to die. Are you following? Pero, sabi ng Lord, wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa atin. Kaya nga ang mga Christians hindi takot mamatay. They are just living for Christ. Dahil alam nila, hindi sila mamamatay. Lilipat lang sila ng tirahan. Yung mga kapatid natin na nauna na, lumipat lang ng tirahan. Iniwan lang nila yung katawang lupa. Dahil meron silang bagong tolda na titirahan na ginawa ng Diyos. Okay ba yan? Kaya ito ang picture. Because He died. He died to sin once for all. Tapos na. But the life that He lives to God. Even so, look at the words, consider yourself to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Minsan kaya tayo natatakot, baka tanggihan tayo. Pag hindi tayo sumunod sa kalang kagustuhan, baka magalit sila sa atin. Wag kang matakot. Marami nagagalit sa akin, bakit hindi? Hindi naman silang piniplease ko si God Nakuha ninyo? At saka gusto ko masabi sa tao, magalit ka sa akin, basta ang sinabi ko sa iyo, dahil kailangan mo ito. Masakit ito, pero kailangan mo Para sa iyong kaligtasan yan, hindi naman para sa akin. Lahat ng yung mga paalala natin sa mga anak natin, dahil mahal natin sila, hindi naman masarap pakinggan yun Pero minsan masakit Tama ba? Pero mahal mo sila Minsan huwag tayo matakot sabihin sa tao, magandang balita. Hindi man lang magustuhan yon, dahil mahal natin sila. Di ba? Baka magalit siya sa akin. Magalit ka sa akin Sinasabi ko sa iyo magandang balita, hindi man kayo sasama mo ito. Maaring isip mo, inaaway kita, hindi kita inaaway. Basta ang isip mo, mahal kita. Kaya lang, hindi lahat ng tao magtitiwala sa pagmamahal natin. Okay po? Kaya, sabi ng Bible, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Live out your new life. Kumbaga sa palabas na eraser, you have been erased. You have now a new identity. You now start a new life. Ipamuhay mo yan ng tama. Nakukuha na nyo? Pati yung perang pinakita ko sa inyo kanina, yung halaga nun, depende kung paano gagamitin ng may-ari. Kahit mahalaga yon, pag dilustay yon, wala yung kwenta. Pero mahalaga lang yon pag ginamit ng may-ari ng tama. And since our identity is based on the master who owns us, tiyak yung buhay natin, gagamitin ng master ng tama. Ang tanong, magpapagamit ka ba? Kaya live it out. Live it out. Oh, look at this. For the death He died to sin once and for all. Look at it. But alive to God in Christ Jesus. Tuloy tayo. Sabi niya, therefore, do not let sin reign in your mortal body so that obey its lust. Yung word na lust dito ay epithymia. Ang thymia is desire. Ang epi is over-desire. Kaya minsan, pag sinabi ng lust, isip natin agad masasama. Minsan, magandang bagay, pero sobrang desire, naging masama. Trabaho, maganda yan. Pero naging workaholic ka because you find your identity and you found your security in your work to the point na hindi ka na nakakapag-service, nakakapag-pray. Hindi na, epithymia na siya. Ibig sabihin, siya na yung naging master mo. Lahat tayo may kanya-kanyang master sa buhay. Dalawang klaseng tao lang. Either si God ang master mo o mayroon tayong master na iba. Nagkakaintindihan? Kaya dito sa mundo na to, dalawa lang. Either si God ang master mo o sarili mo o ibang bagay.
Paano natin malalaman na master natin? 3 test lang, mabilisan ha. I-test mo. SAF, Special Action Force. S, anong sadness, anong kinalulungkot mo? Kapag iniwan ka ng boyfriend mo, na para magpapakamatay ka na, yan bang kalungkutan mo? Hindi si God ang kasiyahan mo? Yan. Ibig sabihin, ang master mo, ang iyong emosyon. Ang master mo, yung lalaking minamahal mo, na akala mong seguridad mo. Di alam mo na, Diyos-Diyosan yun. Sa madalit salita, yan ay meron kang master na sinusunod na iba. You're offering your body to that master. Nakakaintindihan? Minsan lungkot na lungkot tayo, nawala yung pera. Oh, yung Diyos ko. Diyos lang yun. Di ba? Aawayin ang lahat. Dahil kasakiman, sadness. Pangalawa, anger. Anong kinagagalit mo? Minsan may plano ka maganda, hindi nasunod. Kasi may plano yung grupo yan eh. Nagalit ka na, hindi ka na makapagpatawad. Bakit ka nagagalit? Diyos mo yung iyong programa. Kung ang Diyos, mas alam niya kung ano mabuti. Sunod ka lang. Nagkakaintindihan? Hindi man natin monopolize ang katalinuhan eh. People may disagree with us. Baka tama naman sila. O baka may tama sila. Pero ang mahalaga, hindi mo yung papatulan. Focus ka kay God. Kasi kung siya ang Diyos mo, siya susundin mo. Ba't ka nagagalit? Nagkakaintindihan? Ang panghuli, kinatatakutan. Minsan takot tayo sa mga bagay-bagay. Takot tayong mawala sa trabaho. Nagsara trabaho sa'yo, humingi ka sa Diyos. Siya naman magbubukas eh. Kung wala siya ibubukas, ibig sabihin, pwede ka magsimula. Because God is God. Are you following? And we are not. Nagkakaintindihan tayo? Kaya yung 3 na yon, i-test mo yung sarili mo. Kasi doon pa lang, malalaman mo na kung may yung master na yon, yun ang naghahari sa'yo. Okay ba yun? Minsan, ang naghahari sa atin, asawa. Hindi. Para bagang yung buhay natin, yung asawa na natin. Wag, relax ka lang. Focus ka kay God. The more you are following God, the Lord will fix the surroundings. Siya mag-aayos. Basta tayo, tuloy lang tayo sa Diyos. Are you following? Okay ba yun? Kaya, for sin shall not be master over you. For you are not under law, but under grace. Dahil sa biyaya ng Diyos, hindi ka na alipin ng kasalanan. Kapag natutokso ka na, gusto mo na magpunaw sa Panginoon, hindi na kita amo. Ba't ba kita susundin? Kapag natutokso ka, halimbawa, immoralidad, anong gagawin mo? Takbo! Yun ang sabi ng Lord. Flee from immorality. Sinabi naman sa Bible. Kaya pakainin mo yung sarili mo. Meditate on the Word of God. Because as you meditate on the Word of God, you are meditating Jesus because He is the very Word of God. Are you following? Hello? Kaya wala tayong kapangyarihan. Hindi natin pinapakain yung ating kaluluwa ng tama. Kaya parang 2 aso yan eh. Nag-aaway, itim at puti. Sino man nanalo pa nag-aaway? Kung sino pinakakain mo ng mabuti. Kapag malakas yung puti, dahil siya pinakain mo mabuti, siya mananalo. Nakuha ninyo? Kaya bakit nagtatalo tayo? Minsan, Christian tayo, malaya na tayo dapat. Ba't tayo natatalo? Hindi natin pinakakain ng tama yung ating kaluluwa. Pakain natin tama. Pag-gising pa lang, mag-almusal. Kung nag-aalmusal tayo sa araw-araw, mag-almusal din tayo sa Panginoon. Manangalian tayo kasama ang Panginoon. Maghapunan tayo kasama ang Panginoon Diyos. Ang dami natin seminars. Atin ka para mabuno ka. Okay ba yan? Ito nga, meron naman darating na seminar tayo. Meron tayong explore. Meron tayong, yung counterflow. Kunyari, may problema ka sa pagiging parent. Meron kang issue. Counterflow. Ang dami. Ang tanong na lang, handa ka bang kumain ng tama? Para maipamuhay mo ito. Live it out. Kaya ang tanong sa atin ngayon ay ito. Therefore, do not let sin reign in your body. So ang tanong sa atin ngayon, sino ang amo natin? Kaya sabi ni Jesus, and let me end. Sabi ni Jesus, come to me, those who are weary. Pagod ka na ba? Hamya heavily laden? Pagod ka na? Hamya nga, I will give you rest. Paano yan, Lord? Take my yoke upon you. Ano ibig sabihin? Kunin mo yung pamato ko. Sa madaling salita, ako yung mag-aararo, ako na amo mo. At yung pamato mo, eksakto para sa'yo. Matuto ka lang sa akin, magpakumbaba ka, kasi siyempre kung lalabanan mo si Jesus, nagmamalaki ka. Magpapakumbaba ka, mahinahon naman si Jesus, bibigay sa iyo yung pamato, eksakto sa iyo. Yung eksakto sa design mo. Hindi ako dito ako nagtatrabaho, natatakot ako, umalis ako dito, kahit hindi ko gusto itong trabaho ko, kasi, mawawalan ako ng kakainin. Hindi, si Lord magpo-provide sa iyo. Kung hindi yan ang tawag mo, lumipat ka. Tulungan ka ng Diyos, i-guide ka niya. Okay ba yan? Kung hindi naman tutulungan ka ng Diyos, maging mabuting manggagawa sa trabaho na yan, para sa Kanya.
Because He is your master. Hindi yung boss mo. Nakakainis yung boss ko. Di bale, hindi na siya ang boss mo. Si Lord na. Mamahalin mo yung boss mo, paglilingkuran mo yung boss mo. Yun ang sinasabi ng Diyos. Nagkakadidihan? Kaya, let God be our master. For my yoke is easy and my burden is light. Si Jesus Christ, pinaglaban niya tayo. He died for us. Nagkakadidihan? He fought for us. But some of us, inignore natin yan. One day, He will come back. No longer as our Savior, but as our Judge. Mamili ka. Siya bang amo mo o ang kasalanan? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, hindi kita kilala. Ikaw nakakaalam ng sarili mong pinagdadaanan sa buhay. Pwede naman magpasakop ka sa emosyon mo, sa kaisipan mo, magpasakop ka sa katotohanan na pinaniniwalaan mo. But God is offering you His truth. And you know, na minsan, kahit anong gawin mo talaga, ang gulo-gulo ng buhay mo. Hindi ka makaroon ng kapayapaan. Kaya, ang kailangan mo talaga ay manumbalik ka sa totoong disenyo ng Diyos sa iyo. He wants you to be back to Him and really honor Him as your master. At malaya ka na dahil meron ka ng bagong buhay, meron ka ng kalayaan, at ito'y piliin mong sundin at ipamuhay. Pero kapatid, kung hindi pa si Kristo ang totoong Panginoon mo, He will come one day as your judge. And Jesus Christ is offering you this day. Today is a day of salvation. Para kilalanin siya ang amo mo at hindi na ang kasalanan, hindi na ang sarili mong kagustuhan, kundi siya. Kung yan ang loobin ng puso mo, pwede bang itaas mo yung kamay? Sabi mo, Panginoon, ako po yun. Sumusuko ako sa iyo. Yes, yes. Huwag ka mahiya. Yes, yes, Lord. Tinatanggap ko yung invitasyon mo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tinatanggap ko yung nasa taas. Yes, huwag ka mahiya. Lord, tinatanggap ko yung invitasyon, Panginoon. I'm coming to you. Pagod na ho ako, Lord. Lord, tulungan mo ako. Lumalapit ako sa iyo. Tinatanggap ko ang alok mo na ang pamato mo, na ikaw na ang amo ko. Tulungan mo ako, Panginoon Diyos, na maging mapagpakumbaba dahil mayabang ako. Turuan mo ako maging mahinaw. Tulungan mo ako matuto sa inyo. Lord, I come to you. Thank you, God, for forgiving my sin and giving me a new life, a new identity, na ngayon ay tagapagmana na ako ng inyong kaharian. At salamat din, Panginoon Diyos, may bago na akong buhay sa inyo. Panginoon, salamat po sa pagpapalaya niyo sa akin at tulungan niyo ipamuhay ko ang kalayaang ito na may kasiyahan sa aking puso na naglilingkod sa kalooban ninyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, may empower them with your Holy Spirit. At gayon din, Panginoon Diyos, I pray for those who have not yet baptized, I pray that they will really think about this and really express, Father God, publicly yung kanilang experience sa kanilang kalooban na sila'y namatay ng kasama ninyo, sila po ay nailibing at nabuhay magmuli na may bago ng pagkakalanlan. Aming Ama, pinapanalangin ko ang bawat pamilyang aming nire-represent. Salamat aming Panginoon Diyos sa bagong buhay na binigay sa amin. At salamat aming Ama na hindi na namin kailangang manatili pa sa aming nakaraan, kundi kami mabuhay ayon sa iyong kalooban. Hindi na namin kailangang magpasakop sa kasalanan. Pwede na namin itong tanggihan. At sa biyaya ninyo, we can say no to ungodliness. Thank you, God. Thank you, Lord, for this victory. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all.